Naku, eto na po, 'no, sa lahat nating mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos po ay willing na po lifestyle check na rin po. 'Di ba nga po mga kababayan, noon lang po ay nag-anunsyo po si Jose Claire Castro, para dito sa open ng bank account ng ating pangulo para makita ng lahat. So ito pa kaya ang lifestyle check. Ganito kasi pagka wala kang tinatago. O, di ba? Mga DDS. O, di ba nagyayabang-yabang yung mga amo nyo. Baka sila na naman ang umatras at umayaw na naman dito sa lifestyle check. Lifestyle check. Baka sila na naman ang umayaw. Ano? Mga kababayan. So ito po mga kababayan, inanunsyo po mismo ng Malacanang na willing po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po, no? Ang Pangulo dito sa lifestyle check mga kababayan. So kasama ko ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ha? Hindi ho accepted ang Pangulo dito. Kasama siya. Ha? O ito, pakinggan natin. Ma'am Sam, Congressman. Ma'am Sam, Congressman. Ma'am Sam, congressmen and senators are calling or urging the president to subject himself to a lifestyle check following yung kanyang directive for all executive agencies. Ma'am, is the president willing to ano po ng lifestyle check? Lahat ng parte na ehekutibo ay ready for lifestyle. Lahat na parte sa ehekutibo o lahat na ahensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos po ay willing po magpa-lifestyle check, mga kababayan. Kasama po ang ating Pangulong Bongbong Marcos diyan. Alam niya na, baka may umatras na naman. Nakaraan, inanunsyo na yan ni Jose Claire na ang Pangulo natin willing na i-open ang bank account para makita ang bank account ng Pangulo. Diba, sinasabi ng mga DDS, corrupt at magnanakaw ang Pangulo. So, ito na yon. Malalaman na natin dito. Ayun natin. Lifestyle check. So, ma'am, nakausap niyo po ba siya regarding this and his affirmative po? Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready. Diba? Pati pa ang Pangulo. Diba? Mga kababayan. So, ganun kasi pag wala kang tinatago, mga kababayan, so ito na yon. So hindi na po kailangan magsalita pa ni VP Sara, ni Basti Duterte, para lang sila magpabango sa tao ko. Ito na, willing na ho ang Pangulo. Kasi ang Pangulo, mga kababayan, gusto niyang wakasan ang korupsyon. Diba? Dito sa bansa. At ito ang kanyang gagawin. Kaya sana, huwag haluan ng politika o pamumulitika. Diba? O ngayon, gusto niya isama ang Pangulo. Ayan. Umalag na ang Pangulo natin sa mga nagsasabi dyan na kailangan pangunahan ng Pangulo. O ito na. Mismo yung Pangulo natin ay kasama na rin. At hindi aayawan ng Pangulo yan kasi wala naman siyang ginagawang masama. Diba? Tuloy natin. How about, ma'am, sa kasi si Senator Risa Ontiveros, she's also calling for the full disclosure of SALN. How about that matter po, ma'am? Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuliksain at habulin ang mga involved sa flood control projects. Yes. So, diba? Yan naman ho talaga ngayon ang issue eh. Diba? Hulihin at panagutin itong mga sangkot dito sa mga anomalya at sa mga ghost project, mga kababayan. Pero ngayon kasi, mga kababayan, parang ginagamit, lalong mga sa kabila, ginagamit nila, no, para lang siraan ng Pangulo, para bumango sila sa tao. Parang hinahaluan ng pamumulitika. Diba? Nasanay, matuwa sila kasi
Brewing yun na lang ha. 6 years. Ha? Si dating Pangulong Duterte. At mismo siya nagsabi, mga kababayan, na may korupsyon sa DPWH. At mismo din yung PECC ba yan, mga kababayan? Di ba nga meron din pero hindi inilabas. Etong nangyaring mga involved dito ng mga congressman na sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Diba? O, anong nangyari? Bakit hindi nailabas yun? Wala tayong nabalitaan. Diba? Na mga congressman dati na sinasabi na merong mga anomalya sa mga flood control project yung panahon Duterte. O mga kababayan, anong nangyari doon? Diba? So sa panahon ni PBBM, sa loob ng 3 taon, diba? Na sinasabi ni Baste, sa loob daw ng 3 taon, nakangangalang ang Pangulo. Paano na lang kaya ang tatay niya? Na 6 na taon na sa posisyon. Pero anong nangyari? May nangyari ba? Na isiwalat ba ito? Ang mga flood control project na ito, na ang laki-laki ng budget sa mga flood control, o meron pang iniwan na 351 billion na flood control si Aquino. Si Noynoy Aquino. Diba? O, ngayon, na ito ho ang ginagawa ng Pangulo. Ano ang sabi ng pangalawang Pangulo ni Vice President? Anong sabi niya, mga kababayan? Sabi niya, ginagamit daw itong excuse ng Pangulo para tuwing may baha ay may sasabihin ang Pangulong Bongbong Marcos. Paano na lang kaya ang nangyari ngayon sa Davao? Mga kababayan, nandun sila sa dahig. Binabaha ngayon yung Davao. Ang tagal-tagal na nilang namumuno dyan. O bakit hanggang ngayon baha pa rin? Kunting ulan lang, baha pa rin. O 51 billion pa yung flood control dyan na inilagay ng kanyang ama. O asa na yun? Mga kababayan, bakit baha pa rin ang Davao? O, eto, dito natin malalaman. Dito sa lifestyle check. Dahil kasama din sila. Lahat ito. Eto, pakinggan natin. So, wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Diba? Thank you po. So, parang namumulitika na kasi, no, mga kababayan, pinupolitika na nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Lumalayo na sa isyo. Sana, ang isyo sa flood control lang. Panagutin talagang itong may mga sala. Diba? Ito pa, pakinggan pa natin. Isang follow-up lang po, hindi po ba necessary ang SALN for a lifestyle check? Kaya nga po, ready po lahat. So, kasama po yung SALN. So, is the President willing to show his SALN? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Kasama sa LN, di ba? Mauna, mahuli ang Pangulo, kasama ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Hindi ho mawawala ang Pangulo. Kaya sana mga DDS, huwag umatras yung amo nyo, Kung hindi na bulgar sa impeachment, dito siguro mabubulgar. Baka mamaya ang dami na namang dahilan yan. Tuloy natin. So willing po si Presidente to show if necessary? Kung kinakailangan nga po, sabi nga po natin, ulitin natin, lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Lahat. Kaya walang makakaligtas dito. Lahat. Mga kababayan. Kaya dito kay Pangulo, mga kababayan, sincere sigurado siya Ano siya gusto niyang mawakasan itong corruption. Di ba sinabi niya na bago siyang bumaba, kailangan mapuksa na itong corruption dito sa bansa natin. At mga kababayan, para mapakinabangan naman ng maayos ng nating mga Pilipino ang proyekto ng gobyerno. O ngayon, may nakikita tayo mga kababayan, merong mga nagpo-post. Wow, ang daming bakal. Kalsada highway tad-tad ng bakal. Pinupost na nila mga kababayan.
ay gano'n naman talaga dapat ang standard ng paggawa ng mga proyekto, mga kababayan. Hindi nagagawa ng proyekto, 'di ba? Daanan lang ng baha, kakatapos lang wasak na kaagad dahil walang katibay-tibay. Ito pakinggan pa natin. Sa hangaring mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay ang mga kabataang nangangailangan ng liver transplant, nakipagpulong si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga negosyante at top doctors from India. Ayon sa First Lady, ang pakikinig sa mga hinaing ng taumbayan na napipilitang magpagamot sa ibang bansa na nagbibigay inspirasyon sa kanya upang dalhin ang pag-asa dito sa Pilipinas. Grabe naman talaga ang First Lady natin. Ganyan ba mag-isip ang baby ninyo? Di ba? First Lady ha. Buti pa si First Lady may nagagawa. Nakakatulong sa ating Pangulo. Yung nasa posisyon. Yung pangalawang Pangulo, anong ginagawa? Mga kababayan, rinig ko alis na naman pupunta na naman ng Japan Pakinggan pa natin. Dagdag pa ng unang ginang ang pagkasalba ng buhay, gawing mas abot kaya ng gamot, at maitayo ang serbisyong medikal ng kanyang pangunahing hangarin para sa mga kabataang lubos na nangangailangan sa bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng First Lady sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang oras at kaalaman sa India at umuwing bitbit ang pag-asang maisa sa katuparan ang kanyang mga mithiin para sa mga kabataang Pilipino. Grabe talaga. Good news na naman yan ha. Ganyan magtrabaho, magtulungan ang ating Pangulo at ang unang ginang para matulungan tayo. Diba? Sinong presidente ang nagdaan na ginawa ng First Lady yan? Si PBBM lang at ang kanyang ama. Diba? Ang nakagawa niyan na nagtutulungan sila para sa taong bayan. Mga kababayan, paano ba yan? Malaking good news na naman itong ginawa ni First Lady. Pahiya na naman ang amo nyo. Kasi wala na namang ginawa. Buti pa si First Lady, So yun po, mga kababayan, maraming salamat po. At magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.